Hindi ito yung sinasabi, "Hoy, Steve Harvey, that's supposed to be me." Hindi rin ito yung, "My bestie, corona ko yan." At mas lalong hindi yung kanyang pro-US military base na pahayag sa edad na 26 years old. Maganda po ang mga salita na sambit ng ating totoo at original na Miss Universe na akma-akma sa ating okasyon ngayong gabi. Being Mr. and Miss Philippine Youth is both an honor and a responsibility. Dahil kayo ang iminirang hindi bilang mga nagpagi sa isang patimpalat o kompetisyon kung hindi mga huwaran, hindi lamang sa mga kabataan kung hindi sa lahat ng ating kababayan, anumang edad at sa ating buong lipunan. Dahil ang inyong tagumpay rito ay may kaakibat na obligasyon. Kayo ay titingalain ng inyong mga kapamilya, mga kaibigan, mga kaeskwela, mga kapitbahay. Daladala ninyo ang bigat ng responsibilidad na tumayo at pagsilbi bilang halimbawa para sa kanila. By being awarded Mr. and Miss Philippine Youth, you are not just winners, not just ambassadors and ambassadresses, but role models and heroes in your own right. We have heard of the stories of our national heroes while we were in school. The officially declared national heroes who have died in the cause of the revolution and the independence of our country from colonization. We also have the modern day young Filipino martyrs like the fallen Saf, 44, na napakabata kung sila ay napaslan sa mga masapan ng Mindanao. Andyan din yung storya ng Wilson Chua, the 19-year-old university student who was murdered because of his expose about the corruption within his school. At narinig natin ang mga pagbagbag ng daming kabayanihan. Wilmar Magallanes, ang 18 years old, na construction worker sa Maynila na nasawi sa Kundoy, at tiniyak muna ang kaligtasan ng buhay ng 30 na katao bago sa kanyang sarili. Heroism does not necessarily mean martyrdom. Si Manny Pacquiao, 23 years old, nung siya ay naging world champion at nakuha ang pagkikilala, respeto at pagmamahal ng isang buong bayan. Teacher Sabrina Ongkiko, 27-year-old Ateneo graduate, na pinili niya na siya lang ang magtuturo sa isang public school sa Quezon City para siya ay maraming matutunan. Chris Kes Valdez, 13 years old, nung siya ay nanalo ng 2012 International Children's Peace Prize dahil sa kanyang paglalaban para sa karapatan ng mga kabataan. At maging ang batang lansangan, si Daniel Cabrera, na nakuhanan ng litrato ng mga nagsusulat at na nag-aaral sa tabi ng daan, gamit lamang ang ilaw mula sa McDonald's sa Cebu. Wala siya napapalano ng premyo Europeo at nagmula sa mahirap na pamilya lamang. Ngunit sa murang edad na 9 taon, nagpakita siya sa kanyang simpleng kakayahan ang pagkipagkakaisa na sa katataguan simbolo ng pagpupunagi niya. Lahat na ito ay mga kwento ng ating mga batang kababayan na nagpapamalas ng kanilang kadapanan, kagitingan at pagpupunagi upang pagkakaisahin tayo mga Pilipino at magsilbing inspirasyon para sa ating lahat. Bilang mga Mr. and Miss Philippine Youth, hinihimo ko kayong mga kabataan na magsilbing ehemplo at huwaran sa inyong pamayanan at sa bayan. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay!